Ito yung isang article na nakita ko. Nakakalungkot kasi. I don't know kung talagang sinabi ni Presidente BBM yun, but ang sabi niya, huwag na lang daw ipakulong yung mga nangurakot, especially yung may mga projects at hand, kasi hindi raw matatapos yun. It doesn't make sense eh. Di ba, pondo ng gobyerno binigay sa isang congressman para sa particular project. So nasa book yun eh, nasa libro yun ng COA kung paano ma-audit yung project na yun. Now, kung nakulong yung corrupt na congressman particular for that project, so may stop yung payment. Kasi ang gobyerno naman, hindi naman pag naningil ka, hindi naman magbabayad ka agad yan eh. Kuwari naningil ka ngayon, next month pa yung bayad, di ba? So yung accomplishment na nagawa mo is more than the actual na bibiling mo, di ba? By the time na bayaran nila yon, mas malaki yung nagawa mong doon sa project na yun. So bakit hindi papakulong? Walang iya naman tong presidente natin, no? Walang iya. Nagnako na nga eh. Yung nagnakaw nga ng sardinas, ng corn beef, kinulong kaagad, di ba? Tapos itong millions in trillions pala ang nanakaw, hindi kaagad papakulong. Bakit ganun? Parang selective justice ang nangyayari dito sa Pilipinas. Nakakalungkot kasi stock market is pabagsak. Tapos naka-red eh. So that means bear ang market natin. Walang gustong pumunta rito na investors, foreign investors, o mag-invest sa stocks kasi nga pabagsak. Ibig sabihin kasi ng pabagsak na stocks is maraming nagbebenta. Now, ako as an investor, I want to recover my money. Benta ko yung stocks ko, di ba? Kung medyo ngayon maganda pa ang presyo, benta ko na kaysa totally kalahati yung mawala sa akin. So, anong nangyayari ngayon? Bentahan sa stocks, kaya bagsak ang stock market ng Pilipinas. Walang gusto pumunta rito eh. Bakit? It's because yung sa corruption nga na balita ng mainstream media. Ng mga media, ng mga vloggers katulad ko, ganun. So, nangyayari yung trust rating ng Philippine government bumababa in terms sa mga investor. Tinitingnan nila yan eh. Ang index na yan kung okay ba yung bansa nyo, di ba? Kung stabilized ba. Kasi nga ako as an investor, sisiguraduhin ko na makakabawi ako pag naglagay ako o nag-invest ako sa stocks dito sa Pilipinas. But for now, marami nagbebenta kaya downward yung trend ng yung stock natin pababang ganun eh. Nakita ko nga sa isang article yung foreign na investors, foreign direct investment pala. Kakandaw talaga. Bumababa kasi nga nakikita nila magpangit yung imahe ngayon ng Pilipinas eh. Napakapangit. Kasi nga yung una, flood control. Meron pa tayong kababayan na OFW. Nung tinatawag siya, hindi siya tinawag na madam eh. Flood control here, sabing gano'n. Anak ng kamuting kahoy. Kawawa yung Pilipinas ngayon eh. Ewan ko ba? Bakit ganun? Selective justice ang nangyayari. Pag mayaman, they give time, kailangan ng due process, kailangan matinding ebidensya para makulong. Tapos ito nga sinasabi ni Presidente ngayon na huwag na ikulong kasi nga hindi matatapos yung project. Pwede naman ituloy nung papalit sa kanya, di ba, yung project na yan. Pwede naman ganun eh. Kasi nga nagkaroon siya ng anomalya, ng corruption sa dun sa public funds. Actually, public funds are taxes accumulated. Di ba? Nagbabayad tayo ng income tax, may realty property tax, merong VAT, merong ang daming tax namin. 13 tax, actually 15 yan eh.
Hindi ko lang identify, hindi ko dala yung note ko dito, yung notebook ko. Yung taxation dito sa Pilipinas. Nakakalungkot, di ba? BAT na lang is 12%, tapos gusto pang gawing 15 by early na first quarter ng next year. Anak ng kamuting kahoy. Hindi, lalo na tayong nahirapan kasi nga pag tinasang BAT, mahal ang presyo ng bilihin, yung kaakibat niyan, yung goods and yung services. Kasi di ba, umangkat ka ng mga dilata, then you have to pay for yung mga magbubuhat, di ba? Siyempre tataas din yung charge nila kasi nga yung bilihin mataas na, they have to compensate kasi 15 pesos is 15 pesos, diba? 12% ngayon so 12 pesos yung per 100 yun, per 100. Kung 1,000 yung binibili mo mga produkto, di ba? Ang laki ng tax na binabayaran. Ito nangyayari, ninanako ng mga politicians. Ginagawa nilang pera nila, yung pera ng bayan, which is not. Wala yung accountability. Mas binibigyan pa nila ng pansin yung yung intelligence pa na 125 million kumpara sa trillions na nanakaw. Selective justice, selective din yung mga mainstream media dito sa atin. I'm not telling lahat, but most of them. Meron namang neutral, but still hina-highlight nila yung mapagpag yung dito. Na-highlight nila yung kay BP Sara. Well, doon tayo sa topic na bakit hindi kukulong. Kung may kasalanan, kung may ebidensya na nagnakaw yung tao na yon, hindi pa ikukulong. Mga Kups, peace out.